Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, Chika Tambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin ang kukomentuhan po natin. Expected na naman po natin ito mga kababayan na talagang i-impeach po nila ang Vice President dahil ito po ay nagmula po mismo doon sa pahayag ng Vice President na nung makabalik po ang kapangyarihan sa kanila, ay ayaw na po nila itong mawala. At meron pong gustong maging Pangulo, Prime Minister at Vice President daw ayon sa Vice President, mga kabayan. Kaya po gagawin nila ito. At isa pa, siyempre po, ang kanila pong institusyon ay nalalagay po sa napakalaking issue, lalo po sa ating kaperahan. Ang ginawa po nila sa BICAM. At ang issue po rin ng administrasyon po ng Bagong Pilipinas ay napakarami rin pong sinasagot at sasagutin po sa Korte Suprema o sa Supreme Court. Ano po yon? Kaperahan din po. Yung issue po sa BICAM at yung issue po na paglipat po nila ng pera ng PhilHealth, mga tambay. Lahat po yan ay nasa Korte Suprema na. Puro kaperahan po natin ang issue nila. Kaya po kailangan po nilang mapagtakpan. Ano po ang napakamabisang pagtakpan para po mailihis at mailayo ang issue po sa kanila na sinasabi ni dating Pangulong Duterte ay puro istapa ang ginawa sa pera ng bayan. Ito po yun. Impeachment. Pero meron po ba itong kabuluhan? Malapit na po silang mag-break. Malapit na po maghalalan. Sa tingin nyo, uusad ito mga kabayan, lalo sa Senado. Ano ito? Moro-moro? Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. At ano naman kaya ang masasabi rito mga kababayan? Hindi po sila natakot. Itong mga politiko ay wala rin pong takot sa ginawa po ng INC. Di ba? Ano ang sabi ng INC? Ayaw po nila ng impeachment sa Vice President. Lalong-lalo na po, magulo at magkakagulo ang bansa. At ganon din po. Baliwala rin po mga kababayan. Baliwala rin po ang sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Anong klase meron tayong Pangulo sa ating bansa? Walang sumusunod. Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, meron tayong leader na weak. Weak leader daw po. At syempre po, pag si Kati Binag naman ang tinanong daw natin, ay meron tayong presidente na daw na bangag, mga kababayan. Pakinggan na po natin ang kaganapan at komentuhan po natin. Rosalie, ilang kongresista ang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte? Monica, 215 na mga kongresista to be exact ang lumagda sa ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nag-ugat yung reklamo sa questionableng paggasto sa controversial na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ginawa yan yung huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break sa February 8, araw ng Sabado, bilang paghahanda naman sa midterm elections. Higit pa sa kinakailangang requirement na 1/3 ng kabuang bilang na 306 House members ang nag-endorso sa ikaapat na impeachment complaint kanina. Nasa 102 lamang ang hinihingi, subalit 215 ang sumang-ayon, kaya diretso na ang reklamo sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Bukod dito, 11 kongresista ang itinalagang prosecutors para sa impeachment trial. Partikular na sina Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, General Santos City Representative Loreto Atcharon, 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan,
San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Ang ikaapat na reklamo ay may 7 articles of impeachment, matinding paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crimes. Nakasaad sa grounds of impeachment na hindi akma para sa public office si VP Duterte kaya dapat mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment. Dagdag pa rito ang umano'y pag-contract ni VP Duterte sa isang assassin at pagpaplanong patayin o i-assassinate si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang First Lady at Speaker of the House. Kasama rin sa dahilan ang maling paggamit umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Matatag ang ebidensya and ang ebidensya mismo nanggaling sa respondent o sa kinasuhan. These are very grave and serious offenses against not only the President but it's a violation of the Constitution. So ilalatag po yan ng prosecution team and I'm confident we have a strong case for impeachment. Galing yan sa investigation mismo ng House of Representatives. Kaninang umaga, nagkaroon muna ng pagpupulo ang mga mga tambay, nakita po natin ang diskarte po ng Kongreso. Nakita nyo po, nung magsalita po ang speaker, tikom ang bibig ng ilang linggo, mga tambay, sa BICAM. Tikom po ang bibig ng speaker sa ginawa po nila sa BICAM. Nung magsalita po, ano po ang ginawa? Impeachment na po, mga tambay. Dahil naiipit po sila sa BICAM. Naipit po sila sa 2025 national budget, mga babae. Ipit na ipit. Kaya po ang solusyon, impeachment na walang kalatoy-latoy, mga tambay. Malaking gulo po yan, mga babayan. Komento na inyong lingkod, malaking gulo. Ang mag-i-impeach sa Vice President ay puro may issue ng korupsyon, may issue ng pera ng bayan. 3 taon na mulitika ang ginawang trabaho, pamumulitika. Habulin ng mga Duterte. Isinama pa ang mga vlogger. Sa tingin nyo, uusad ito? Ano tingin nyo sa taong bayan? Yung Vice President na nagtatrabaho, pilit nyong ginagawa ng issue, korupsyon. Tapos pati pagbabanta sa buhay. Ano sa tingin nyo? Bobo? Bobo ang taong bayan? Hindi nakikita ang mga trabaho nyo sa amin? At hindi ano tingin nyo? Bobo rin ang mga Duterte. Malalaman nyo ngayon, kung itutuloy nyo yan, sa tingin nyo, sa darating na halalan, makakalusot kayo kung hindi po magkakaroon ng malawakang dayaan di umano. Hindi makakalusot ito kung hindi po magkakaroon ng malawakan di umanong dayaan. Ha? Yun na lang po pag-asa nila. Pero ang taong bayan, ang tatangkilik na lang po rito, mga kabayan. Ito po, yung nakikinabang, number 1. Yung nakikinabang sa pera ng taong bayan. Yung nakikinabang. Sila na lang po. At yung nakikinabang po sa bisyo na droga. Bisyo ng droga. Yan, mga malayang-malaya po yata sila ngayon, mga kabayan. Pero pakinggan rin po natin ang sagot po ng kapatid na si Pulong, mga tambay. Pakinggan po natin. Talagang dismayado rin po si Pulong sa nangyari po dahil nagkagapangan, bili mo. Nagkagapangan. 200 plus, 250 ang pumirma, mga kabayan. Ibang klase. Labis na ikinadismaya ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang hakbang ng Kamara para ma-impeach ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Davao, si Ernel Tocmo. Ernel. Tony, nagulat at nagalit. Yan ang naramdaman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte saan niya ay politically motivated na impeachment ng Kamara laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos pumirma sa ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente ang 250 na kongresista. Sa pahayag, sinabi ni Pulong na malinaw na political persecution ang hakbang ng pangangalap ng pirma ng ilang mambabatas na pinangunahan umano ni Congresswoman Janet Garin. Anya, tumatahak sa panganib na landas ang administrasyon dahil maaaring mayroong mas malaking mangyayari matapos ang prayer rally ng mahigit 1 milyong taga-suporta ng Iglesia ni Cristo. Naniniwala si Duterte na hindi ipagwalang bahala ng mga Pilipino ang mga nangyayari
lalo't sinisiraan niya ng gobyerno ang demokrasya at pinapatahimik ang mga oposisyon sa pamamagitan ng gawa-gawang akusasyon. Banta naman ni Duterte na hindi papanig sa administrasyon ang nasabing hakbang ng Kamara na pag-aabusoan niya sa kapangyarihan. Kaserbisyo mo sa DAP. Ayan, kaya pa, hindi po ba kayo nagtataka? Kaya po pala na-absuelto ang mga kaso ni Congressman Garim. Di ba? Yung dengbak siya. Noong nakaraang linggo po, di ba? Noong nakaraang linggo na, absuelto po siya. At inurong na po ng DOJ ang mga kaso po sa dengbak siya kay Congressman Garim. Ngayon, siya po pala ang nangalap. Hindi po kayo nagtataka? Parang script, di ba? Inabsuelto mo ang mga kaso ng dengbak siya. Ngayon, ikaw ngayon ang nagamit o nagagamit yata. Siya pa ang nangalap, mga tambay. Unbelievable. Nagkataon lang kaya, mga kabayan, iabsuelto ng gobyerno, ng DOJ ang mga kaso mo sa dengbak siya. Ngayon, biglang ikaw mismo ang nangangalap ng pirma, mga tambay. Si Congressman Garim, mga tambay. Pakinggan po natin ang ating Vice President, mga tambay. Eksklusibo namang nagbigay ng pahayag sa News 5 ang na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Ibang klase itong News 5, ano? Ibang klase, mga kabayan. Na-impeach na agad ang na-impeach na si Vice President. Ibang klase, no? Hindi hindi pa nga na-impeach. Hindi pa nga na-imbestigahan. Hindi pa umuusad sa Senado ang investigation para ma-impeach. Pero dito sa nagbalita sa News 5, ang na-impeach na Vice President. Ibang klase talaga. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Bril, anong reaksyon ni VP Sara matapos siyang i-impeach ng Kamara? Cheryl, nakausap ko nga kanina si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang sesyon ng Kamara sa pagpapatalsik sa kanya. Naging maayos naman ang aming usapan pero naging matipid ang kanyang reaksyon hinggil sa pag-impeach sa kanya ng mayorya ng mambabatas. Sa eksklusibo kong panayam kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives kaugnay ng kanyang impeachment bago maglabas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin natin. Yan, mga babae. Tama po si Vice President. Isa po siyang abogado at magaling na Vice President. Kailangan niya munang mabasa ang laman, ang nilalaman po, ang ground ng kanilang impeachment laban sa kanya, mga tambay. Mahirap pong mag-react. Hindi po katulad nung hindi abogado na katulad po ng Presidente ng Pilipinas, nag-react agad, di ba? Nung nakaraan, pag daw po hindi pinaboran ng Korte Suprema, ang ginawa po nilang pagtugon dahil dinala po, di ba? Ang usapin about sa GAA sa Korte Suprema, di ba? Nagpetition po sila Attorney Vic at si Congressman Ungab. Diba? Ano po ang sagot ng presidente? Kung hindi papabor, ay isya-shutdown at magsya-shutdown po ang gobyerno. Nakita niyo po, magkaiba. Ang presidente na hindi po abogado at undergraduate, ang presidente, ikumpara mo sa isang vice president na abogado, mga babayan. Nakita po, napakinggan na po natin lahat. Pati po ang kapatid na si Congressman Pulong ay talagang dismayado po sa nakikita po. Talagang ganun po, Congressman Pulong. Dahil sila po ngayon ang nasa hot seat. Natuklasan po ng taong bayan, 3 taon po ang ginawa po nila sa atin, sa aming mga Pilipino. Ano po ang ginawa ng mga politiko? Lalo po sa ito pong mga institusyon na ito, Senado at Kamara. At siyempre kasama na rin po ang bagong Pilipinas. Saan po tayo dinala ng 3 taon? Puro pamumulitika. I-demolition job, political harassment sa mga Duterte. Ayan po, dahil kailangan po pabagsakin. Dahil nga po yung sinasabi ko lagi at galing sa Vice President, pag nung nakabalik na sa kanila kapangyarihan ang mismong
Sinabi ng Vice President, di ba? Ayaw na nilang mawala ito sa kanila nung makabalik. Pera, kapangyarihan, may bonus pa raw mga droga ayon sa Vice President. Ito po. Ano po yung sinampabo nila? Na ito po yung sinasabi po nila na ito po ang ground daw para ma-impeach ang Vice President. Yung betrayal of public trust. Tiwalang-tiwala nga sa kanyang taong bayan. Ang hindi lang nagtitiwala sa Vice President, ano po, CPP, NPA, NDF, makakaliwang grupo, makabayang black, mga korap na politiko, mga nababayaran yatang vlogger at mga nababayaran yatang mainstream media at mga drug addict, kriminal. Di po ba? Yan ang hindi maaagusto sa Vice President. Pero ang matitinong tao, katulad ni Kamanong, aba, hindi ko magugustuhan yung sa kabilang side na nagtrabaho ng 3 taon, nagsama-sama na silang lahat. Kasama ang CPP, NPA, NDF, Makabayang Black. Sa lahat sila ay magkakasama na. Yellow, dilaw, liberal, pula, pink yata, magkakasama na lahat. Kasama pa ang mainstream media yata. Ito po, betrayal of public trust, graft and corruption, mga timbe, at hindi mga tamay. Misuse and malversation of confidential fund, bribery. At ito po, yung pagtatangka daw po sa buhay ng Pangulo, ni Speaker, ni First Lady, mga tambay. Yung commitment of other high crime, including murder and conspiracy to commit murder, acts of destabilization, culpable violation of Constitution, mga kabayan. Ibang klase, no? Papatunayan po nila ito. At nakita naman po natin at narinig po natin noong mga nakarang taon, di ba? Bago po ito po tinututukan nila, mismo po ang dating Pangulong Duterte ang tatayo pong legal team kung ito po ay tutuloy nila ang impeachment. Ang tanong po natin, mga kababayan, di ba? Talagang gahol na gahol po sila dahil kailangan po nilang palabasin at paputukin, mga katambay. Kaya nga po rito, mga kababayan, napatunayan po natin 300 plus po ang mga congressman po natin representative sa institusyon po ng House of Representatives. 300 plus po ito. Kasama po ang mga party list. Napatunayan po natin kung gaano po karami pala di umano ang talaga po yatang silaw yata sa pera ng bayan. Mga bayan. Dahil puro pera po issue nila eh. Napatunayan po natin 215 po pala. Mga bayan. Ang kasama po sa pamumulitika po ng 3 taon po yata. At kasama rin po yata itong 250 na ito doon sa pinaputok po ng mayor po ng Baguio City, si Mayor Magalong. Yung sinasabi po na pakinabang po gamit ang pera ng bayan, 777. 777, mga tamay. 21 million. Makiisa ka lang sa kanila ayon sa mayor. Kaya ito po, kung ito po ay pawang katotohanan po ang pinaputok ni Mayor Magalong, mapapatunayan po ito ni Mayor Magalong. Ganito po karami ang nakikinabang po sa pera ng bayan para po yata sa pagpapabagsak, impeachment ng Vice President, mga kababayan. Kung sa Kongreso pa lang ito, 215, nakita nyo po, mahigit pa sa doble. Ang hindi po nasilaw yata sa kapera ng bayan ay yung 100 plus, mga kababayan. Yun po ang hindi nasilaw. Hindi po sila nagpagamit sa maling, sa maling gobyerno na tinatahak po nila. Mali. Nakita nyo, 215 ang mga kababayan, ang nasilaw sa pera yata natin, tax natin, mga tamay. Bilyon, trilyon. Kaya nga sabi ni Senadora ni Adeng ni Manang Aimee, yung Adeng ng Pangulo, di ba? Yung adeng ni Aimee Marcos, ni Senadora Marcos, yung adeng niya, ang adeng niya si Pangulo Marcos. Ano sabi ni Senadora Aimee Marcos? Meron daw po budget
1 trillion sa pagpapabagsak sa Vice President at sa pamilya Duterte. 1 trillion. Ngayon, lumabas ang mga pumirma, sa pangangalap, sa pangunguna ni Congressman Garin. 215 congressman ang pumirma. Ang tanong po natin ngayon, how much kaya ang isang pirma ng congressman para po ito, madesisyonan na at sinasabing madala na sa Senado ang impeachment ng Vice President. How much kaya, mga kabayan? 215 at yung marites ni Senadora Amy Marcos ay 1 trillion. Sa Kongreso pa lang yan. Paano naman kaya sa Senado na silang tatayong hukom ang 24 na senador? How much din kaya? Mas malaki kaya sa kanila, di umano? Ito po, ang mga tatayo daw po na mga tatayo rin pong prosecutor panel ng Kamara sa House ay 11. Mga kabayan, Batangas, ito si Batangas Representative, 2nd District, si Garvin Luistro, si Antipolo 2nd District Representative. Naku po, sa Quadcom po ito, Romeo Acop, Rider Party List, Rhodes Rodriguez, matindi. Manila 3rd District, Joel Chua. Ako, Bicol Party List Representative Gila Bongalon, matindi to. At General Santos City Representative Loreto Ancharon o Acaron. At ito pa po, kasama po si Port District, Port Peace Party List Representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Aman Panalingan, at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, at si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. At ang kauli-hulihan po, pang-11, si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kate Flores, mga tambay. Ito po, 11. Ang tatayo pong member ng House panel sa Senado po, mga tambay. Madaliin nyo po. Madaliin nyo. At makapagpapataas po yan, mga kabayan. Mahigit 32 million sa tingin nyo. 32 million pa lang ngayon ang hindi kumikibo sa Vice President, mga kabayan. Sa ginawa nyong performance ng 3 taon sa bansa namin, mga tambay. Ang ginawa nyong trabaho sa amin, puro pera, issue ng pera, pamumulitika. Ngayon, yung nag-iisa na lang po na pinagkakatiwalaan ng majority ng Pilipino, ang Vice President, gusto pa po ninyong pabagsakin. Ibang klase kayo. Never pong maghari ang kasamaan. Hindi po nagtatagal at maghahari ang kasamaan, lalo po sa Pilipinas. Nakita po natin, lahat po ng mga nag-a-attempt ng kasamaan sa ating bansa, hindi po naman sila nagtatagal. Sanay na po ang Pilipino na inidoro ng mga politiko. Kayang-kaya na po. Ilang halalan na po na dinadala ng mga Pilipino ang mga ganitong klaseng politiko diretso sa inidoro itong mga ito. Kaya lang ngayon, ibang klase po ngayon, mga kabayan, ang nakita po ng Pilipino ngayon sa ating pera, sa ating tax. Nakikita po natin. Buti nga po na-control pa ng konti. Na-hold pa. Di po ba? Na-hold pa ang pera ng magagamit sana nila ang 2025 national budget. Na-hold. Kasi kailangan po itong pigilan dahil nga po, kung ito po yata ay matutuloy, pwede pong gamitin ito. Di po ba? Sa pamumulitika. Dahil isang damukal po ang nilagay nila ditong blanco na sila rin po ang naglagay nung blanco how much. At nandyan din po isang damukal na ayuda sa 2025. Ang AKAP, mga kababayan. Kaya buti naman po, sumagot po ang Supreme Court at pinasasagot po sila kasama ang Speaker. Pero ang sagot ng Speaker sa mga anomalya na sasagutin nila sa Korte Suprema at kasama pa rin silang sasagot. Mga tambay, dinidinig pa rin po ang ginawa nila na 89
0.9 billion po yata na pera ng PhilHealth. Sila pa rin po ang magkakasama. Pera pa rin natin. Usapin, yung sinasabi ko, usapin po. Nasa Korte Suprema. Kaya ngayon, pera ng taong bayan, laban dito sa nag-iisa po na Vice President na nagtatrabaho at pilit nilang dinadala sa issue na confidential fund na mismo ang COA ay hindi naman po nagpapahayag na corrupt at kinurap ng Vice President ang kanyang confidential fund. You know, kasi nakita nyo po, siningle out po nila ang confidential ng Vice President. Hindi po ito katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Sinisingle out mo ang 125 confidential fund ng Vice President na ang mismo ang COA ay hirap na hirap sabihin sa publiko na magnanakaw at ninakaw, kinurap ng Vice President ang kanyang confidential fund. Wala. 125 million, gigil na gigil itong mga grupo na nagpetisyon kasama ang 215 para ma-impeach. Mga congressman representative po ito. 215 po ito. Pati po ang grupo ng simbahan. May mga pari tayo nakikita dyan. Madre. Grupo ng CPP, NPNDF. Lalo ang grupo ng Makabayan Black. Sila po. Mahabayan, gigil na gigil sa confidential ng Vice President. Pero yung mga confidential fund nila, hindi po nila nilatag sa atin. Halos lahat po sila. Lahat po ng nagsangay ng gobyerno magmula sa mayor pataas, gumagamit po ng confidential fund yan. Pero tanging sa Vice President lang ang kailangan nilang i-single out. Ang Presidente, napakalaki ng confidential fund. Billions of money. Billion. Magkano naman kaya ang confidential fund ng Speaker? Ganon din ang Senate President. Mga kababayan. At dinala rin nila corruption daw po sa DepEd, mga kababayan. Yan po ang napakagandang pag-usapan. DepEd, sino po ba ang nagpaputok sa nangyari po sa proposal o proposed budget po ng DepEd nung nanunungkulan po ang Vice President? 2023, 2024, ano po ang nangyari sa kanyang proposed budget o proposal budget? Tinamnan, nilagyan ng extraordinary. Di ba? Yung mga proyekto niya na gagawin niya, pampagawa o gagawing mga eskwelahan, yung 5 billion na proposal niya o propose niya sa budget po, ano po ginawa? Dinagdagan daw po nila ng 10 billion. Sila may control. At napakarami pa nilang nilalagay na how much extraordinary. Dokumentado yan. Magandang pag-usapan po yan. Mas malaki po ang nakukuha nilang pondo yata sa DepEd kisa yung DepEd budget, mga atamay. Ganon po katindi sila. 2023 pa lang yan. 2024. Paano po yung 2025? Buti na lang po. Pinitisyon po ni Atty. Vic at Congressman Ungab. Kaya po pinag-aaralan ng Korte Suprema at pinasasagot sila dahil napakalalaking numero. Di ba? Yung nilagay po nila sa mga bakante, mga blanco, mga kababayan. Kaya po dito, yung ginagawa po nilang ito, mga kababayan, masaya lang po sila ngayon. Nagdiriwang po sila dahil nakuha na po yata nila ang kanilang pera. Masayang-masaya po ang mga congressman. Nakita po natin, nakita po ng inyong lingkod, nakita ni Kamanong, tuwan-tuwa rin po ang Congressman Marcos. Masayang-masaya at pumapalakpak pa nung ipokpok na ang kanyang martilyo ng speaker na aprobado na ang impeachment ng Vice President. Tuwan-tuwa at nagpapalakpakan po ang 215 na congressman. How much, mga tambay, gaano kaya kalaki ang pirma nila, mga kababayan? Tuwan-tuwa sa galak. Nagdiriwang, mga tambay. Ang tanong, ano po kaya ang nangyari sa pera po natin, mga kababayan? Puro pera po natin ang issue ng 3 taon sa panunungkulan nila, lalo sa institusyon ng Kamara at Senado na sarado ang libro nila pagdating po sa pera natin. Walang public hearing ang pera natin sa kanila. Walang mga resibo ang pera natin sa kanila sa ginagastos nila.
proyekto daw po, mga kababayan. At hindi po sila pwedeng i-audit ng COA. Meron po silang special rules o batas na ginawa, mga kababayan. Mismo si SAS ang nagpatotoo niyan at dating Pangulong Duterte. Ganyan po katindi. Sila po ngayon ang may kontrol ng ating kaperahan. Sila rin po ngayon ang kumokontrol ng impeachment ng Vice President. Kaya lang, sila-sila lang yan. Sila-sila lang po yan, mga kababayan. Hindi po nila kontrolado ang how many millions of Filipino kasama ang mga OFW nating kababayan. Di ba ba? Sila, ilan lang po yan? 300 plus nga lang sila eh. Hindi pa nga nila nakuha yung 100 plus, 215 lang yan. Yung mga how much, na tanong po ni Kamanong, how much ang isang pirma nyo? Nagtatanong lang po, magkano kaya? At kung ito itutuloy ng mga senador, mga kababayan, isa rin po itong kumunoy para sa kanila. Kumunoy po ito sa mga congressman. Isa po itong kumunoy. Isa po itong hamon. Hamon po ito sa ginawa po ng Iglesia ni Cristo na petisyon na hindi makakabuti sa bansa ang gagawin nilang impeachment sa Vice President. Kasi sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo ang sinasabi po ng presidente na hindi dapat i-impeach ang Vice President dahil meron tayong presidente na may issue sa droga, may issue sa korupsyon. Siya po ang nagsalita. At ang ginawa po ng Kongreso, kasama ng Speaker na pinsan, na napakarami pong akusasyon, ay baliwala po ang sinabi ng Pangulo. Ganun po talaga eh. Ganun po talaga. Sa bagong Pilipinas po, ano po sabi ni... tama po yung sabi ni Atty. Vic eh. Marami pong tumatayong presidente po sa bagong Pilipinas. Marami daw po. Ayon sa Atty. Vic Rodriguez. Hindi raw po isa lang ang presidente ng Pilipinas. Marami raw po, mga babae. Nakikita naman po natin. Wala halos power ang Pangulo pagdating sa mga desisyon. Nagdadaan lang po sa hangin ng kanyang mga salita. Di kaya? Kaya nga po, saan po tayo nakakita ng good leader na sinasabi nating magandang magpatakbo ng bansa? Sa dating Pangulong Duterte, ilan po ang pinalitan niyang speaker? Di ba? Nagpapalit-palit po siya ng speaker. Pagka meron siya nakikitang hindi nagiging maganda ang pagpapatakbo ng institusyon ng Kamara, pinapalitan niya ang speaker. Pinapapalitan niya. Para po magtuloy-tuloy po ang magandang layuning proyekto niya. Ngayon po ba, sa dami po ng anomalya, akusasyon, nagpalit po ba ng speaker ang Pangulo? Pinalitan niya po ba ang pinsan niya? Dami-dami pong akusasyon nangyayari katulad niyan. 2025 national budget. Pinalitan po ba para maimbestigahan ang speaker? Pinalitan po ba? Nada. Mismo ang Vice President, nagpaputok na po. Dokumentado ang hawak niya sa DepEd. Yung ginawa nila extraordinary ng 2 tao raw. Pinalitan po ba nila speaker sa anomalyang ito? Ganon din po ang ginawa po nila sa sinasabing mga estapa ng pera ng bayan. Ayon sa dating Pangulong Duterte, pinalitan ba nilang speaker? Hindi. Kaya makikita po natin yung totoong leader ng bansa. Dating Pangulong Duterte, ikumpara mo ngayon sa Pangulong Marcos Jr. na may issue ng droga. Gumagamit daw po ng droga. Ibang-iba po ang pamamahala. Ngayon po, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nakikita po natin yung pera natin kung saan napupunta. Build. Napakarami pong nagawa. 6 na taon, napakarami. Paglilinis pa nga lang ng Boracay, Manila Bay, at ng Ilog Pasig, yan pa lang, legacy niya na. Dito po sa bagong Pilipinas, ano po ang legacy niya? 5,500 flood control. Pagbebenta po ng tuni-tuniladang ginto sa Central Bank. Kunin po ang pera ng mga Pilipino, ilipat po sa National Treasury, pera ng PhilHealth, pera ng taong bayan, GSIS, SSS, ayon na mismo sa dating Pangulong Duterte. Yun po ang pagkakaiba.
At yung sinasabi po na meron pong napapagawang mga bahay, natural. Kailangan mo magpagawa ng bahay pero kulang pa rin sa mga promises mo. Pagkain pa nga lang, seguridad. Abot kayang halaga na pinangako mo, 20 pesos. Saan na po napunta ang 20 pesos? Mas masarap pang manood sa F1. Masarap pa pong mag-concert sa Malacanang. Mas masarap pang mag-travel around the world gamit ang pondo ng bayan. Mas masarap pa yung kaysa ibigay mo ang iyong pangako. Ayan po. Ang pinaka pangako natanggap natin sa Pangulong Marcos, ano po ang natanggap natin? Ito po. Ito po mga daliri natin, mga kabayan. Yan po ang natanggap natin. Ito po ang saksi ng 3 taon na binigay sa atin ng Pangulong Marcos na mga promises ng kanyang bagong Pilipinas. Ano po yon? Ito po, daliri. Kakamutin mo lang ang ulo mo. Kasi makati sa ulo ang ginawang trabaho sa atin. Kakamutin mo lang. Napakahirap ng bayan. Napakahirap ng sitwasyon. Napakamahal ng mga bilihin. Kaya ang gamit mo, daliri, kuko, pangkamot sa ulo. Dahil wala ka na halos pambili sa kakarampot na sweldo mo. Pero, pinipilit pa rin nila yan eh. Pamumuliti ka rin yan, mga kabayan, di ba? Pinipilit nila daw itaas ang sweldo. Ibaba ang bigas. Panandalian lamang yan. Politika, mga kababayan. Hindi matutupad yan. Matupad man yan, itataas din po ng mga negosyante ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga produkto. Itataas din nila yan. Babawiin din nila yan. Nonsense. Ang labas niyan, nonsense. Nada. Di po ba? Kaya dito po, mga kabayan, yung ginawa po ngayon na speaker, unang-una po, pangtatakip, panglihis sa issue na pumuputok at pinag-uusapan po ngayon sa buong mundo. Lalo kahit saan sulok ng mundo, may Pilipino, hayag na hayag po ang ginawa nila sa ating kaperahan, mga kababayan. Kaya po ngayon, tingnan po natin ang mga darating na araw at ang sagot ng Vice President pag nakita niya na po ang nilalaman ng kanyang impeachment na ginawa po ng 215 mga congressman na how much kaya, mga kababayan, sa pangunguna po daw pagpapapirma ni Congressman Garin, mga kababayan. Ibang klase, no? Ibang klase po sa ating bagong Pilipinas. Mga sangkot sa droga, nakalaya. Mga kriminal, nakalaya. Yung mga may kaso po sa gobyerno at talagang nililitis po, nakalaya at absuelto, mga kababayan. Ibang klase po, mga kababayan. Kung sino pa ang totoo at tapat na nagsisilbi sa bayan, kasi tinik eh. Tinik kasi eh. Kailangan po nila itong i-demolish at sinasabing impeach ang Vice President kasi pag nakabalik po ang Vice President Sara Duterte, mga kababayan, sa tingin nyo, sa dami ng nalalaman ng Vice President, saan pupulutin itong mga politiko na ito? Lalong-lalo daw po ang sinasabi niyang tambaluslos. Saan pupulutin po ang tambaluslos at ang may issue na Pangulo ng issue ng droga ang Pangulong Marcos? At lalong-lalo ang First Lady na tinawagan pang ang Vice President para daw po sa pera, ha? Saan po pupulutin sila sa tingin nyo pag naging Pangulo ang Vice President? Sa dami po ng alam niya na ginagawa nilang anomalya. Sige nga, saan sila pupulutin? Sa Hawaii? Kaya? Sa Amerika? Napakarami nilang bahay? Tatakbo sila? Doon sila maninirahan ng 6 na taon? Ganun po ba? Dahil nagawa na po nila nung araw yon, nanirahan po sila ng matagal. Di ba? Ganun po ba? Kaya lang, kung gagawin naman po yon at mangyayari po yon, ubos naman po ang pera natin. Kasi dala-dala po yata na nila ang pera natin. Ginto, kayamanan, at baka may dala rin droga. Hindi kaya, mga kababayan? Ay, nako. Subukan po natin, mga tambay, subukan po natin ang karakas po ng mga congressman at mga senador. Malapit na po ang halalan. Tingnan po natin kung itutuloy nila at talagang mamadaliin nila ang impeachment po. Na proud po ang mga congressman dahil naipasa na po ito. Ngayon, tingnan po natin. Halalan na, mga kababayan. Tingnan po natin
kung gagawin po nila ito, ipagpapalit ba nila ang boto ng Pilipino? Dito po sa may issue nila, sila mismo ay may issue ng corruption po yata sa ating bansa. Napakalalaking numero, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Hintayin na lang po natin, mga kababayan, kung ano ang darating. At syempre, alam na po natin, expected na po natin yan. Sa social media, napakarami pong tuwan-tuwa dyan, mga kababayan. Lalong-lalo na yung nakikinabang sa pera natin, sa tax natin. Nakikinabang sila sa tax natin. Tuwan-tuwa po yan. Hindi pa nai-impeach ng Vice President, tuwan-tuwa na po sa galak yan. Kasi darating po yung kanilang monthly sweldo o monthly allowance, mga kababayan. Ayon mismo kay Banat Bay. Kaya expected na po natin yan. Magkakagulo ang social media, lalo po ang hindi nababayarang mga vlogger. Maraming salamat po, mga kabayan. Sa ulitin po. At syempre po, thank you po sa mga nakagusto po ng inyong tambayang, mga kabayan, sa TikTok at YouTube. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Dasal-dasal lang po, mga kabayan. Hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan. Never po magtagumpay ang masasama sa mabubuti. Never po. Muli po, paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.